Yayakap lang eh. May problema ba doon? Nakanguso pa na sagot ni Amanda at pilit niyang pinipigilang mahalata siya ni Dimitri. Dahil ang totoo ay gusto niya na talagang maiyak ngayon pa lang sa isipin na ito na ang huling beses na mayayakap niya si Dimitri. Dahil pagkatapos nga nito ay papayag na siya sa gustong mangyari ng kanyang mga magulang. Bumuntong hininga na nga lamang si Dimitri at saka siya napapailing na lamang dahil sa kakulitan ng kanyang kaibigan. Hindi naman na nagsalita pa si Dimitri at ibinuka na lamang niya ang kanyang braso upang pagbigyan si Amanda. Ngiting-ngiti naman si Amanda na kaagad nang yumakap kay Dimitri at habang yakap niya nga ito ng mahigpit ay hindi na nga niya napigilan ang pagpatak ng kanyang luha pero agad din naman niya yung pinunasan. Dimitri, mamimiss kita, mahinang sabi ni Amanda habang yakap-yakap pa rin niya si Dimitri. Napakunot naman ang noo ni Dimitri dahil malinaw na malinaw nga niyang narinig ang sinabi ni Amanda kahit na mahina nga lamang yun. Ha? Bakit mo naman ako mamimiss? Nandito lang naman ako. Ang sabi ko lang naman, hindi na kita mapagbibigyan sa mga gusto mong gala. Pero nandito lang naman ako. Tila naguguluhan pa na sabi ni Dimitri sa dalaga. Hindi naman umipa si Amanda at nanatili lamang siyang nakayakap kay Dimitri. At sinusulit nga niya na yakap niya ito ngayon. Hinayaan na lamang din naman ni Dimitri si Amanda at ilang minuto nga rin silang nanatili sa ganoong posisyon. At si Amanda na rin ang kusang nagdahan-dahan na bumitaw sa pagkakayakap sa binata. Dahan-dahan pa nga ang pagbitaw niya kay Dimitri at sandali pa nga niyang pinakatitigan ang gwapong mukha ni Dimitri at napapalunok na nga lamang siya ng sarili niyang laway habang nakatitig siya dito. Nakipaglaban na naman ng titig si Dimitri kay Amanda na animo nga ay binabasa nito ang nasa isip ng dalaga dahil kanina pa siya naninibago sa ikinikilos nito. Dimitri, mahal kita. Mahal na mahal kita. Sabi ni Amanda at saka niya biglang hinilikan sa labi ang binata. Gulat na gulat naman si Dimitri sa ginawa ni Amanda at nalalaki na nga lamang talagang mata niya at hindi siya nakapag-react kaagad dahil sa ginawa ng dalaga. Saglit lang naman na hinalikan ni Amanda si Dimitri at habang magkalapat ang kanilang mga labi ay hindi niya na napigilan pa ang pagpatak ng kanyang luha at nang hindi niya na nakayanan pa ay binitawan na nga niyang labi nito saka siya dali-daling bumaba ng sasakyan ni Dimitri at agad nang dumiretso sa loob ng kanilang mansyon. Pagkapasok nga niya sa kanilang mansyon ay daglit pa niyang tumigil sa likod ng pintuan at saka niya pinunasan ng kanyang mga luha at inayos din na muna niya kanyang sarili dahil baka nga makita niya ang kanyang ina na umiiyak. Habang naglalakad papunta sa kanyang silid si Amanda ay nakasalubong nga niya ang kanyang ina na si Beatrice sa kanilang hagdanan. Pinakatitigan nga ni Beatrice ang kanyang anak dahil pansin nga niya na parang namumulang mga mata nito pero si Amanda na rin mismo ang nag-iwas ng tingin niya sa kanyang ina. Anak, ginabi ka na yata ng uwi. Kasama mo ba si Dimitri? Tanong na lamang ni Beatrice sa kanyang anak para may mapag-usapan nga sila. Opo mom, kasama ko po si Dimitri kanina. Binisita ko po siya sa kanyang opisina at inaya ko na rin po siya na lumabas kaming dalawa. Mahinang sagot ni Amanda sa kanyang ina. Bumuntong hininga naman si Beatrice dahil alam naman talaga niya ang dahilan kung bakit nga malungkot ang kanyang anak. Kamusta ang lakad niyo? Tanong ni Beatrice. Ayos naman po ma'am. Oo nga po pala. Ang tungkol po sa sinasabi niyo sa akin na pagpunta ko sa ibang bansa ay pwede niyo na po ba akong ipabook ng tickets paalis? Sagot ni Amanda sa kanyang ina. Akala ko ba ay next week mo pa gustong umalis? Tila naguguluhan pa na tanong ni Beatrice kay Amanda. Wala naman na po akong ginagawa dito mom. Kaya mas mabuti pa na umalis na ako. Busy na rin naman po si Dimitri. Kaya wala na po akong makakasamang mamasyal palagi. Heto nga po't namili na po ako ng ilang mga damit na dadalhin ko paalis. Sagot ni Amanda sa kanyang ina at bahagya pa nga niyang itinaas ang kanyang kamay na merong hawak na mga paper bag. Dahan-dahan naman na tumango si Beatrice sa kanyang anak. Sige kung yan ang gusto mo, ipapacheck ko mamaya kung kailan may available na ticket papuntang London. Sagot ni Beatrice sa kanyang anak at saka siya nito matamis ng initian. Masaya ako anak at napag-isip-isip mo na rin ang tungkol sa bagay na yan. Maling mo naman pagbalik mo dito ay mahal ka na rin ni Dimitri, hindi ba? Dagdag pa ni Beatrice at biniro pa nga niya si Amanda. Natawa naman si Amanda sa huling sinabi ng kanyang ina. Alam niya naman kasi sa sarili niya na hindi nga siya gusto ni Dimitri.
Kaya hindi na nga siya aasa pa na pagbalik niya ay mamahalin din siya ng binata. Mom, huwag niyo po na akong paasahin dahil baka mas lalong malabong mangyari ang bagay na yon. Nakanguso pa na sagot ni Amanda sa kanyang ina. Sige na po mom, mag-impake na rin po ako ng mga gamit ko. Para po kapag may tikat na ako ay nakahanda na po ako. Dagdag pa ni Amanda. Sige anak, ipapatawag na lang din kita maya-maya para makakain na tayo ng dinner. Sagot naman ni Beatrice sa kanyang anak at saka siya nito nilapitan at tinalikan pa nga niya ito sa noo. Sige po mom. Nakangiti naman na sagot ni Amanda sa kanyang ina, tinintay na nga niya na makababa na muna ito bago siya tuluyang pumasok sa loob ng kanyang kwarto. Pagkapasok ni Amanda sa kanyang silid ay agad nga niyang inilak ang pinto at saka niya ibinaba na muna sa tabi ng kanyang kama ang kanyang mga dala at saka siya pasalampak na dumapa sa kanyang kama at doon na nga niya napigilan ang pag-alpas ng masagana niyang luha sa kanyang mga mata. Sana sa pagbabalik ko ay hindi ka pa rin magbago, Dimitri. Mahal na mahal kita pero kailangan ko nga sigurong gawin ito. Para sa pangarap mo at para na rin sa pangarap ko. Siguro hanggang pagiging magkaibigan na lang talaga tayo. Kahit na masakit ay pipilitin ko na lamang na tanggapin ang katotohanan na hindi mo ako kayang mahalin, Dimitri. Usal ni Amanda sa kanyang isipan habang patuloy nga sa pag-agos ang kanyang masaganang luha na kanina pa niya pinipigilan. Iniyak naman muna ng iniyak ni Amanda ang kanyang nararamdamang lungkot dahil sa totoo lang ay ayaw niya sana umalis ng bansa pero naisip niya na siguro'y tama naman ang kanyang mga magulang kaya susundin na lamang niya ang mga ito. Dahil naman sa kakaiyak ni Amanda, hindi na nga niya namalayan pa na nakatulog na pala siya dahil doon. Samantala namang pagkababa ni Amanda na sasakyan ni Dimitri ay naiwan naman na tulala ang binata doon. Gulat na gulat kasi si Dimitri sa ginawa ni Amanda at hindi nga siya nakareact o nakapagsalita man lang sa ginawa nito at namalayan na nga lang niya ay papasok nito sa mansyon nila. Napakurap-kurap naman si Dimitri at saka siya napabuntong hininga na lamang at naipilig na lamang talagang ulo niya dahil sa ginawa ni Amanda. Hindi niya kasi inasahan na gagawin yun ng dalaga sa kanya. Oo nga't alam niya na may gusto ito sa kanya pero hindi niya pa rin akalain na magagawa yun ni Amanda. Pinaandar naman na Dimitri ang kanyang sasakyan at saka siya diretsong umuwi sa mansyon ng kanyang magulang. Pagkapasok pa nga niya doon ay nadatnan nga niya na nagdi-dinner pa lang ang kanyang ama at ina na sabay pa nga ito napalingon sa kanya na dumating siya. Hi mom, hi dad. Bati ni Dimitri sa kanyang magulang at saka siya lumapit sa mga ito. At humalik sa pisngi ng kanyang ina at nagmano naman siya sa kanyang ama. O iho, nariyan ka na pala. Kamusta ang iyong unang araw ng training sa kumpanya ng kuya mo? Agad na tanong ni Denver sa kanyang bunsong anak. Okay naman po dad. Unti-unti aaralin ko po yun ng mabuti. Sagot naman ni Dimitri. Bakit ginabi ka yata ngayon anak? Nag-overtime ka na kaagad? Tanong naman ni Angeline kay Dimitri. Actually mom, nagpaalam po ko kay Kuya Noah na maaga akong aalis sa kanyang kumpanya. At pumayag naman po siya. Pumunta po kasi si Amanda doon at kinulit na naman ako na samahan siya. Sagot ni Dimitri at bigla na nga siyang natigilan. Nang maalala nga niya si Amanda at ang ginawa nitong paghalik sa kanya, kaya naipilig na lamang talaga niya ang kanyang ulo. Ganun ba? Sabihin mo nga sa akin anak, may relasyon na ba kayo ni Amanda? Tanong ni Angeline kay Dimitri. Don't worry dahil hindi ko naman kayo hahadlang ang dalawa at gusto ko lamang talagang malaman kung nagkakamabutihan na ba kayo. Paliwanag pa ni Angeline. Bumuntong hininga naman si Dimitri saka siya naupo sa katapat na upuan ng kanyang ina. Mom, magkaibigan lang po kami ni Amanda. At hanggang doon na lang po yun. May mga pangarap pa po ako na gusto kong abutin at wala pa po akong panahon para makipagmabutihan sa kahit na kaninong babae. Seryoso na sagot ni Dimitri sa kanyang ina. Alam mo anak, maganda naman si Amanda at mabait pa at gusto ko rin siya para sa'yo. Ayaw mo ba sa kanya? Sagot ni Angeline. Alam ko naman po yun mom at kilalang kilala ko na rin po si Amanda. Pero wala po talaga akong oras tungkol sa bagay na yan. At isa pa po ay masaya naman po ko ngayon kahit na wala po akong karelasyon. Sagot ni Dimitri. Dahan-dahan naman na tumango si Angeline sa kanyang anak dahil ayaw naman niyang pilitin to kay Amanda dahil ayaw nga niya na magkaroon ng arranged marriage sa kanyang mga anak kaya hahayaan na lamang niyang mga to na makahanap ng taong mamahalin nila at mamahalin sila ng buong puso. Nagpatuloy naman na sila sa kanilang pagkain at pati nga si Dimitri ay kumain na rin doon para sabayan ng kanyang mga magulang. Pagkatapos kumain ni Dimitri ay kaagad na nga siyang dumiretso sa kanyang silid at pagkapasok niya nga doon ay napabuntong hininga na lamang siya at kaagad na nga rin niyang naligo
para mapreskuhan ang kanyang katawan. Matapos na maligo ni Dimitri ay nagbihis lang naman siya at agad na rin namang hinahiga upang matulog pero hindi siya dinadalaw-dalaw ng antok at bigla na nga lamang. Muling lumabas sa kanyang balintataw ang ginawa ni Amanda sa kanya kanina. Sa isiping yun ay wala sa sarili na hawakan nga niyang kanyang labi at para bang pakiramdam niya ay nakalapat pa rin ang malambot na labi ng dalaga sa kanyang labi. Napabuntong hininga na nga lamang muli si Dimitri at pinilit na nga lang niya ang kanyang sarili na makatulog siya para mawala sa isipan niya ang ginawang paghalik sa kanya ni Amanda. Kinabukasan nagising naman si Amandang maliwanag na sa labas ng kanyang silid. Dahan-dahan pa nga siyang bumangon at kagad nga niya napansin ang mga paper bag sa tabi ng kanyang kama at naipikit na nga lamang niya ng mariin ang kanyang mga mata dahil wala nga siyang nagawa man lang sa mga balak niya kagabi dahil napasarap ng kanyang tulog. Bumuntong hininga naman na muna si Amanda bago siya nagpasya na tumayo na at saka siya dumiretso sa CR niya sa kanyang silid lang at agad na nga niyang ginawa ang kanyang morning routine. Medyo binilisan na nga lang din niya ang kanyang ginagawa dahil ramdam na niyang pagkalam ng kanyang tiyan dahil hindi pa nga pala siya nakakain ng dinner kagabi. Agad namang lumabas ng kanyang silid si Amanda at kagad na nga siyang pumunta sa kusina para kumuha ng makakain niya ngayong umaga. Pagkapasok naman ni Amanda sa kusina, nadat na naman niya ang kanyang ina doon na kumakain pa nga lamang ng agahan. "Good morning, ma'am," bati ni Amanda sa kanyang anak. "Amanda, anak, mabuti naman at gising ka na. Napasarap yata ang tulog mo kagabi at nakailang beses pa nang kumatok sa'yo si Manang pero hindi mo pinabubuksan," sabi naman ni Beatrice sa kanyang anak. "Sorry po, ma'am, mukhang napasarap nga po talagang tulog ko kagabi at hindi ko na nga po namalayan ang pagkatok ni Manang," sagot naman ni Amanda sa kanyang ina. Naupo naman si Amanda sa may tabi ng kanyang ina, kaya naman agad na siyang hinainan ng pagkain ng kanilang kasambahay. Agad naman na kumain si Amanda ng kanyang agahan dahil talagang gutom na nga siya. Naparami pa talaga siya ng kain kaya naman natatawa na lang na tinignan ni Beatrice ang kanyang anak. "Grabe ba ang gutom mo, anak?" Natatawa pa na tanong ni Beatrice kay Amanda. "Opo, ma'am. Sorry po, nagutom po talaga ako dahil hindi po ako nakakain kagabi," sagot naman ni Amanda at saka ito sumubo ulit ng pagkain. "Oo nga pala, anak, pinatingnan ko na kung kailan may available na slot papuntang London. Merong available doon na flight bukas at next week. Kailan bang gusto mo?" sabi pa ni Beatrice. Bigla namang natigilan si Amanda sa kanyang pagkain at saka siya tumingin sa kanyang ina. Bigla tuloy siyang nalungkot nang maalala niyang bagay na yon, kaya naman napabuntong hininga na nga lamang siya. "Ipabook niyo na po ko bukas, mom," seryosong sagot ni Amanda at sa kanya ipinagpatuloy ang kanyang pagkain. "Sigurado ka ba, anak? Pwede namang next week na lang. Para naman makapagpaalam ka pa sa mga kaibigan mo dahil ilang taon ka rin na mawawala dito," sagot ni Beatrice. "Hindi na po, ma'am. Pwede ko naman po silang i-message kapag nakaalis na ako. Alam ko naman po na naintindihan nila ako," sagot ni Amanda sa kanyang ina. Kay Dimitri, hindi ka ba magpapaalaman lang? Tsaka kila Tita Angeline at Tito Denver mo?" tanong pa ni Beatrice. "Busy na po si Dimitri ngayon at nagpaalam naman na po ako sa kanya kagabi. Sila Tita Angeline at Tito Denver naman po ay kayo na lang pong bahalang magsabi sa kanila. Alam ko naman po na maintindihan nila ako. At saka isa pa po ay baka magbago pa pong isip ko kapag pinatagal ko pa ito. Kaya mas mabuti na rin po na umalis na ako kagad." Paliwanag naman ni Amanda at sakto namang natapos na nga siya sa kanyang pagkain kaya naman uminom na muna siya ng tubig. "Anak, hindi ka naman namin minamadaling umalis. Pwede namang next week or next month kung kailan mo talaga gusto," malungkot na sagot ni Beatrice sa kanyang anak. Dahil mamimiss niya rin naman talaga ito. Matamis naman ang nginitian ni Amanda ang kanyang ina. "Alam ko po yun, mom, pero gusto ko na rin po na pumunta doon para maiba naman po ang gagalaan ko," sagot naman ni Amanda at bahagya pa nga siyang natawa sa huling sinabi niya. Napailing naman si Beatrice sa kanyang anak dahil sa sinabi nito, pero alam naman niya at ramdam naman niya na parang ayaw din naman talaga ni Amanda na umalis pero mukhang may dahilan din ito kung bakit ito pumayag. "O sige, kung yan ang gusto mo ay ipapabook na kita ngayon din," sagot naman ni Beatrice sa kanyang anak. Matapos ngang kumain ni Amanda ay saglit pa nga siyang nakipagkwentuhan sa kanyang ina bago siya nagpasyang pumunta na sa kanyang silid upang makapag-empake na siya ng kanyang mga gamit na dadalahin paalis. Habang isa-isa nga niyang inaayos ni Amanda ang kanyang mga gamit ay hindi niya nga mapigilan ang pagpatak ng kanyang luha. Mabigat talaga sa loob niya ang gagawin niyang ito dahil parang hindi niya talaga kayang malayo kay Dimitri. Pero inisip na lamang niya na kailangan niya kasi itong gawin. Nang matapos nga si Amanda sa kanyang ginagawang pag-iimpake, ay mapait naman siyang ngumiti habang nakatingin siya sa kanyang mga maleta.
Isang malalim na buntong hininga pa nga ang pinakawalan niya bago siya nagpasya na mahiga na lamang muna at matutulog para kahit papano ay makalimutan nga niyang lungkot na nararamdaman niya. Kinabukasan ay maaga na ngang hinatid ni Amanda ang kanyang pamilya sa airport. Mag-iingat ka ron anak ha, nandun naman ang ate Charlene mo. Kaya hindi ka naman malulungkot doon. Saka bibisitahin naman kita doon paminsan-minsan, kaya huwag kang mag-alala ha. Sabi ni Beatrice kay Amanda at naiyak pa nga ito habang sinasabi yon sa kanyang anak dahil nalulungkot pa rin siya sa pag-alis nito. Opo ma'am, mag-iingat po ako doon. Mamimiss ko po kayo. Nakangiti pa na sagot ni Amanda sa kanyang ina at bigyan niya talagang kanyang sarili na huwag maiyak sa pag-alis niya. Agad namang niyakap ni Beatrice si Amanda at ganun din naman ang ginawa ni Liam at tinalikan pa nga niya sa noo si Amanda. Mag-iingat ka palagi doon anak ha. Pupuntahan ka namin doon kapag hindi ako busy sa opisina. Sabi pa ni Liam kay Amanda. Opo dad, nakangiti naman na sagot ni Amanda sa kanyang ama. Ate, mamimiss kita. Umiiyak naman na sabi ng bunsong kapatid ni Amanda na si Felicity at agad na nga rin itong yumakap sa kanyang ate Amanda. Mamimiss din kita Felicity. Magpakabait ka kay mommy at daddy ha. Tatawagan na lang kita palagi para hindi mo ako mamiss. Sagot naman ni Amanda sa kanyang kapatid habang nakayakap pa nga rin siya dito. Para pagkatapos magpaalamanan ay kaagad na nga rin niya siyang pumasok sa loob ng airport. Si Amanda dahil may mga kailangan pa siyang asikasuhin sa loob bago siya makasakay ng eroplano. Sadyang inagahan din niya ang pagpunta doon sa airport para hindi naman siya nagmamadali sa kanyang mga kailangang gawin. Matapos ngang ilang oras na paghihintay ni Amanda ay nakasakay na nga siya sa eroplano at habang paalis na nga ito ay nakatanaw nga siya sa bintana noon at kasabay nga noon ay ang pagpatak ng kanyang luha na kanina-kanina pa niya talaga pinipigilan. Mamimiss kita Dimitri, sana hindi ka magalit sa akin sa biglaan kong pag-alis. At sana rin sa pagbabalik ko ay ituring mo pa rin ako na kaibigan. Usal ni Amanda sa kanyang isipan habang patuloy pa rin sa pag-agos ang kanyang masaganang luha. Ngayon lamang din kasi malalay si Amanda ng matagal sa kanyang pamilya, kaya naman sobrang lungkot niya talaga ngayon. Idagdag pa sa isipin niya si Dimitri na hindi rin talaga mawaglit-waglit sa kanyang isipan. Long time no see Beatrice, kung hindi pa kita inimbitahan, hindi ka talaga magpupunta rito ha. Nakataas ang kilay na sabi ni Angeline kay Beatrice at may himig pa nga ng pagtatampo yon. Inimbitahan kasi niya si Beatrice ngayon para sa isang dinner kaya nandito ito ngayon kasamang asawa nito na si Liam. At pati na rin ang anak nito na si Felicity. Pasensya ka na Angeline, masyado lang kasi ako maraming ginagawa ngayon kaya hindi na kita napuntahan man lang dito. Nakangiti naman ang sagot ni Beatrice kay Angeline. At saka siya bumesa dito at diretso na nga silang pumasok sa loob ng mansyon ng mga tsuwa. Dumiretso naman na muna sila sa sala at doon na upo dahil inihahanda pa lamang ang kanilang dinner. Kamusta ka naman? At bakit sobrang busy mo na naman yata ngayon? Diyos ko Beatrice, hindi ka naman naghihirap para magpakabisi ng ganyan sa iyong mga coffee shop at boutique, nailing na sabi ni Angeline kay Beatrice. Meron kasing mga boutique at ilang mga branch ng coffee shop si Beatrice. Yun kasi ang pinagkakaabalahan nito noon pa dahil hindi nga nito mapirmi noon sa bahay at lagi ngang nasagalaan at binigyan nga ito ng sariling business ng kanyang asawang si Liam. Kaya naman naging abala na talaga si Beatrice sa kanyang sariling business simula noon. Shh, alam mo naman na walang ibang mag-asikasong mga business ko kung hindi ako lang kaya wala akong choice kundi ang gawin yon. At isa pa ay nag-e-enjoy naman ako sa ginagawa ko kaya ayos lang naman. Sagot ni Beatrice kay Angeline. Ano ka ba naman? Pwede ka namang magpatulong sa anak mo. Natatawa pa na sabi ni Angeline. Teka nga, nasan nga pala si Amanda? Bakit hindi mo yata siya kasama ngayon? Kunot noo pa na tanong ni Angeline at nagpalingalinga pa nga siya dahil bigla nga niyang naalala si Amanda. At hindi niya nga ito nakikitang tatangin si Felicity lang ang kasama ng mag-asawa. Hindi ko ba nababanggit sa'yo? Umalis na si Amanda. Halos mag-iisang buwan na nga siyang nasa London. Sagot ni Beatrice sa kanyang kaibigan. Agad naman na napakunot ang noo ni Angeline dahil sa sinabi ni Beatrice. London? Bakit? Bakit siya naroon? Nagbabakasyon ba siya doon ngayon? Tanong pa ni Angeline. Sakto naman biglang dumating si Dimitri sa mansyon at nagulat pa nga ito nang pagkapasok niya nakita niyang tita Beatrice at tito Liam niya kasama ang mami niya at si Felicity. Narito po pala kayo tita Beatrice, tito Liam. Magandang gabi po. Bati ka agad ni Dimitri sa mga bisita nila at saka siya lumapit sa kanyang ina at sa tita Beatrice niya para humalik sa pisngi ng mga to.
Dimitri, kamusta na? Lalo ka yatang gumagwapo ngayon ha? Balita ko hinawakan mo ng isang kumpanya ng iyong ama. Well, congratulations sa'yo iho. Nakangiti pa na sabi ni Beatrice kay Dimitri. Thank you po tita. Nakangiti rin naman na sagot ni Dimitri sa tita Beatrice niya at bigla nga niyang ginalang kanyang paningin. Dahil may hinahanap siya na isang tao na matagal-tagal na nga niyang hindi nakikita pero hindi na waglit-waglit sa kanyang isipan ang huling beses na nakita niya to. Tita Beatrice, si Amanda po nasaan? Hindi na nakatiis na tanong ni Dimitri sa ina ni Amanda. Napakunot naman ang noo ni Beatrice dahil sa tanong ni Dimitri at napatingin pa nga siya sa kanyang asawa na tahimik lamang na nakikinig sa kanila. Huwag mong sabihin na hindi mo rin alam na umalis na si Amanda, sagot ni Beatrice sa binata. Po, umalis po si Amanda? Kunot noo naman na tanong ni Dimitri. Yes, iho, umalis na si Amanda. Halos mag-iisang buwan na siya na umalis at papuntang London. Ang akala ko ay nagpaalam siya sa'yo noon bago siya umalis ng bansa. Sagot naman ni Beatrice kay Dimitri. Gulat na gulat naman si Dimitri sa sinabi ng tita Beatrice niya dahil hindi niya talaga alam na umalis si Amanda ng bansa at wala rin naman siyang natatandaan na nagpaalam ito sa kanya nung huli nilang pagkikita. Ngayon niya napagtanto na kaya pala walang Amandang nangungulit sa kanya dahil umalis na pala ito ng bansa at wala nga siyang kaalam-alam doon. Ang buong akala niya kasi ay abala lamang ito sa mga pinagagagawa nito sa buhay. Kaya ito hindi nangungulit sa kanya. Pero bakit po siya umalis? Ano pong ginagawa niya doon? Hindi na nga niya napigilan tanong ni Dimitri sa tita Beatrice niya dahil sa totoo lang ay namimiss na rin niya si Amanda. Napabuntong hininga naman si Beatrice sa saka siya tumingin sa kanyang kaibigan na si Angeline. Kinausap ko kasi si Amanda at sinabi ko sa kanya na siguro'y makakabuti na sa ibang bansa na lamang muna siya para ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. O hindi kaya naman ay ituloy niyang hilig niya sa pagmomodelo doon. Napapansin ko kasi na masyadong nahuhumaling ang anak ko kay Dimitri. At alam ko naman na meron ngang responsibilidad si Dimitri ngayon. At ayoko namang maging sagabal ang aking anak kaya naman naisipan ko nga na doon na lamang muna siya sa ibang bansa para matupad na rin muna ni Dimitri ang pangarap niya at ganun din naman si Amanda sa kanyang mga pangarap. Paliwanag ni Beatrice sa binata. Nagulat naman ang mag-inang Angeline at Dimitri dahil sa sinabi ni Beatrice. Pero hindi mo naman kailangang papuntahin pa ng ibang bansa si Amanda. Nang dahil lamang doon, pwede namang nandito lamang siya sa bansa at alam ko namang maintindihan niya kung mawawalan man ng oras sa kanya si Dimitri. Tila naiinis na sabi ni Angeline sa kanyang kaibigan dahil napamahal na rin talaga sa kanya si Amanda dahil napakalambing talaga nito sa kanya dati pa. Napabuntong hininga naman si Beatrice at saka siya mapait na napangiti kay Angeline. Alam ko naman yun, pero tingin ko kasi, ayun ay mas makakabuting gawin ngayon. Alam mo naman ang mga kabataan ngayon, masyadong mapupusok, kaya ayoko nang madala pa si Amanda ng buso ng damdamin niya para kay Dimitri. Paliwanag ni Beatrice kay Angeline dahil naintindihan naman niya ito kung bakit ito naiinis sa kanya ngayon. Ayos naman na ngayon si Amanda sa London at nagsisimula na rin naman na siya mag-model doon. At kasabay noon nag-aaral na rin siya kaya tingin ko naman ay nag-enjoy na rin siya sa London. Dagdag pa ni Beatrice. Napapailing naman si Angeline sa kanyang kaibigan dahil talagang ginawa nitong bagay na yon sa sarili niyang anak. Pero naintindihan din naman ni Angeline ang kanyang kaibigan. Dahil kagaya nito ay ina rin siya na gusto naman na mapabuti ang kanyang anak. Muli ay napabuntong hininga naman si Angeline sa kanya ginitian ng kanyang kaibigan. Well, kung yan ang gusto mo para sa anak mo ay wala naman ako magagawa dyan. Kung maayos naman at masaya si Amanda doon ay masaya na rin ako para sa kanya. Pero nakakamiss pa rin talagang batang yon dahil naging malapit na rin talaga si Amanda sa akin. Sabi ni Angeline sa kanyang kaibigan. Pasensya na kayo kung hindi na nga siya nakapagpaalam pa nung mga oras na yon dahil nag-ura-urada na kasi siya na makaalis ng bansa noon. Kaya hindi na talaga siya nakapagpaalam pa. Hindi ko naman siya minamadali noon pero siya na rin ang nagpumilit na makaalis na kaagad siya ng bansa. Sagot naman ni Beatrice sa kanyang kaibigan. Habang nag-uusap naman sila Beatrice at Angeline ay tahimik lang naman na nakikinig si Dimitri sa mga ito. At parang bigla siyang nakaramdam ng kirot sa kanyang dibdib sa kaalaman na wala na pala si Amanda sa bansa at hindi niya alam kung kailan niya ito muling makikita. Namimiss na rin kasi ni Dimitri ang kaibigan niya pero masyado nga siyang abala sa kanyang mga ginagawa kaya wala siyang time para sana tawagan man lang ito at kamustahin.
Ang mabuti pa ay kumain na tayo't handa ng mga pagkain sa hapagkainan. Pag-aaya ni Angeline sa kanyang mga bisita. At sakto naman na dumating na nga si Denver kaya sabay-sabay na nga silang kumain ng kanilang dinner. At habang kumakain nga sila, ay tila ba walang kagana-gana si Dimitri sa pagkain at parang pakiramdam niya ay may kung anong nakabara sa kanyang lalamunan ngayon.